2 Timothy chapter 4. Ang sabi dito, 2 Timothy chapter 4. No? Inuutusan kita sa ngalan ng Diyos at ni Kristo Jesus na hatol sa mga buhay at mga patay, alang-alang sa kanyang pagparito at pagpahari. Ipangaral mo ang salita ng Diyos, mapapanahon man o hindi. Hikayatin mo, pagsabihan at patatagin ang loob ng mga tao sa pamagitan ng matiyagang pagtuturo, sapagkat darating ang panahon, hindi na nila pakikinggan ang wastong aral, sa halip susundin nila ang kanilang hilig. Mangangalap sila ng mga gurong walang ituturo, kundi ang mga bagay lamang na gusto nilang marinig. Ibabaling nila sa mga alamat ang kanilang pansin, at hindi na nila pakikinggan ang katotohanan. Kaya mapagpigil ka sa lahat ng oras. Pagtiisan mo ang mga kahirapang dumadarating sa iyo. Gampanan mo ang tungkulin ng isang mangangaral ng mabuting balita. Tukdin mo ang iyong mga tungkulin bilang tagapaglingkod ng Diyos. So, magandang umaga muli sa bawat isa. Ang ating pong topic sa umagang ito ay prepare the people for the judge and king is coming. Yan ang ating title sa umagang ito. Prepare the people for the judge and king is coming. Iyan po ay utos ni Paul kay Timoteo na kanyang protege o kanyang trusted na pastor. So, babasahin ko ulit sa English ang ating binasa kanina sa Tagalog. Ang ating pong verse sa umagang ito ay matatagpuan po sa 2 Timothy chapter 4 verse 1 to 5. 2 Timothy chapter 4 verse 1 to 5. I charge you therefore before God and the Lord Jesus Christ, who will judge the living and the dead at His appearing and His kingdom. Preach the word, be ready in season and out of season. Convince, rebuke, exhort with all long-suffering and teaching. For the time will come when they will not endure sound doctrine, but according to their own desires, because they have itching ears, they will heap up for themselves teachers, and they will turn their ears from the truth, and be torn aside to fables. But you be watchful in all things, endure afflictions, do the work of an evangelist, fulfill your ministry. Salamat po sa pagkakabasa ng salita ng Diyos. Tayo muna ay manalangin. Panginoon naming Diyos na aming Ama, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa umagang ito na kami, Lord, ay makarinig na yung masalita, at sa akin din po ay may privilege na maihayag ang iyong salita. Lord, kami po, Lord, ay nanalangin na ang banal po ng Espiritu ang gumamit sa akin upang maihayag po, Lord, ang iyong mensahe sa umagang ito, at ganun sa aming makikinig. Bless mo rin ang aming pag-iisip, ang aming puso't isipan upang maintindihan ito. Patuloy na ang pinapanalangin, Lord, na makikinig nito, Lord, ay mabago din ang buhay, makapaghanda po sa mga darating na panahon. At ganoon din po, Lord, sa katulad ng ating pinag-aralan ngayon, ma-prepare po sila sa pagdating ng Judge at King. Salamat muli, Lord, at dalangin namin to, Lord, in Jesus' name. Amen. Magandang umaga po sa bawat isa ulit ngayon. Tayo po ay nasa pandemic at nagkaroon ulit tayo ng lockdown, pero ang ating pong salita, ang salita po ng Diyos ay hindi nala-lockdown, hindi ito natatali, katulad ng pagkatali ni Paul doon sa kanyang kulungan. Kasi ito pong backgrounder po nito, na ito po yung last na sulat ni Pablo sa kay Timoteo. Actually, pagkatapos ng verse na yan ay nagpapaalam na siya, parang valedictory letter niya ito, na siya ay magpapaalam na, no? Kasi parang ang sabi niya, tapos na ang aking panahon, no? Pero titingnan din natin ang chapter 3. Nakikita nito na palaging sinasabihan si Timoteo na tama yung pananampalataya, i-pursue mo lang yan. At makikita natin dito sa chapter
3:16, sabi dito, all scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, or correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be complete, thoroughly equipped for every good work. So, ito pong ating binasa na sa chapter 4 ng 2 Timothy 1-5 ay nasa sandwich po sa parang sinabi niya, itong gagamitin mo, yung Word of God, the Scriptures, no? At ako ay magpapaalam na. Ang ating title po ngayon ay Prepare the People, for the Judge and King is Coming. Ito po yung order ni Pablo kay Timoteo na ihanda ang mga tao, no? Ito ay hinalintulad natin kung sa mga setup po ay katulad po ito ng may dadating na napakalaking tao, no? Yung parang valuable na tao talaga. Kunyari, ikaw ay teachers, dadating yung school superintendent nyo. So, sabi ng supervisor, dadating ang ating school superintendent, kaya ay handa mo yung mga bata. Naalala ko po, nung bata pa kami po ay naglilinis ng aming paaralan, no? Gagamit kami ng mga pintura na parang kalboron tawag doon. Pipinturahan namin yung mga bato, maging maputi yan. Dadamuhan namin yung mga daanan. At the same time, magbibihis kami ng maayos at tinuturuan din kami ng paraan paano paggamit. Kung ikaw naman ay isang military o isang kadete, ito ay parang sasabihin din na dadating na yung ating commandant. So yung mga cadets, kung ikaw ay officer, ihanda mo yung mga kadete mo para i-prepare sila pagdating ng commandant kasi i-inspectionin at titingnan kung maayos at ready sila pagdating. No? Kung ikaw naman ay nasa isang company na ino-audit, sabihin din na mag-prepare kayo kasi dadating yung external auditor o kaya yung ibang mag-test sa atin kung ayos ang ating operation standard. So, depende po kung ikaw ay engineers, no? Marami din po mga maintenance engineers na dadating yung inspector na ihanda natin ang ating planta, no? Yung ating factory para maging maayos po. Ganun po ang ating pag-iisip dito kasi ang sabi nito, prepare the people for the judge and king is coming. So, makikita natin dito na sabi niya, I charge you therefore before God and the Lord Jesus Christ, who will judge the living and the dead at His appearing and His kingdom. Preach the word. So, bigyan natin na parang macro perspective. Ang pinaka main strategy talaga sa pag-prepare ay dapat nakatuon ang ating isip doon sa preach the word. No? Ipangaral natin ang salita ng Diyos. So, yun ang pinaka major strategy, no? Pero pag-usapan po natin dito ay bakit, why, what, when, how, at ano yung mga future setting kung bakit natin gagawin ito. Kasi sa dulo po, ina-anticipate na ni Pablo na ito yung parang setting nyo, ito yung mangyayari, ito yung setup ng kapanahonan na yan. So, titingnan natin yung why do we preach the word. What do we preach? Kailan? When? At paano yung maliliit? No? Maliliit na mga detalye. Paano yan? So, unang-una, why? Sabi niya, I charge you therefore before God and the Lord Jesus Christ. So, kung makikita nyo dito, nakasabi dito, God and the Lord Jesus Christ. Ang ibig sabihin nito, Jesus Christ is God and the Lord, kasi parang katulad nito doon sa sinasabi ni Thomas doon sa John 20:29, na nung pinakita ni Jesus Christ ang kanyang butas dito sa tagiliran at ang kanyang mga kamay, kasi sabi ni Thomas, hindi ako maniniwala na bumalik talaga, nag-resurrect si Jesus kung hindi ko siya makita ang kanyang mga butas dito sa tagiliran at ang kanyang butas dito sa kamay at sa paa. Nung dumating si Jesus Christ, sinabi niya, "O Thomas, nagdududa ka o ito ako?" Ang sabi ni Thomas, "My Lord and my God." Oh, my Lord and my God. Referring to the same person, that my Lord and my God. So dito din pinapakita dito, before God and the Lord Jesus Christ, no? Kasi Jesus Christ is God,
Bakit ko nasabi dyan? Kasi sabi dito, who will judge the living and the dead at His appearing and His kingdom. So, tinuro na po natin na si Jesus Christ ay dadating. Dapat madiin yan sa ating isip na dadating si Jesus Christ. He will be the judge. He will be the judge during that time. Alam po natin na mayroon po tatlong setting ng judgment. Yung sa judgment seat of Jesus Christ in 2 Corinthians 5:10. Pinapakita doon sino yung judge doon, si Jesus Christ. Yung doon naman sa Matthew 25, ang judge din doon sa the sheep and the goats judgment, na hiwala yung goats at saka sheep. Ang nagda-judge din doon ay si Jesus Christ. Doon naman sa Revelations 20, the white throne judgment, ang nakaupo din doon sa trono ay si Jesus Christ. So, dito ay pinapakita dito na He will come. Kaya nga ang ating title ngayon ay Prepare the People, for the Judge and King is coming. No? Dadating. So, why do we preach the Word of God? Kasi dito po sinasabing dadating si Jesus Christ at His appearing and His kingdom. Pag sinabi mo at His appearing, kung titingnan mo dito sa Titus 2:13, makikita natin na ito yung ina-anticipate natin, na appearing of Jesus Christ. 2:13 ng Titus, sabi nito, looking for the blessed hope and glorious appearing of our great God and Savior, Jesus Christ. No? So, dadating si Jesus Christ, He will appear in glorious appearing. Kaya we believe in the rapture, and that the rapture is different from the second coming. Na-explain po natin yan na before the 7-year tribulation, magkakaroon ng rapture, glorious appearing of God. Ang mga believers ay kukunin at doon na sila sa taas. At the same time, after the 7-year tribulation na magaganap dito sa mundo, babalik ngayon ang God on the second coming together with the saints or the believers. Kaya nga sabi dito, glorious appearing. So, bakit po nasabi natin? Kasi glorious ang ating ina-anticipate. Hindi po natin ina-anticipate yung wrath na dadating sa atin. Hindi natin ina-anticipate yung Antichrist doon sa Great Tribulation. Ang ina-anticipate po natin na dating ay si Jesus Christ na kukunin tayo. Kaya nga, ito ay isang verse din na nagpapatutuo na pagdating ni Jesus Christ sa mga believers, it is a glorious appearing. It is a glorious appearing kasi sabi dito sa Titus 2:13, looking for the blessed hope and glorious appearing of our great God and Savior, Jesus Christ, who gave Himself for us, that He might redeem us from every lawless deeds and purify for Himself His own special people, zealous for good works. So, makikita natin dito na this is a very important charge. Kaya nga, pag sinabi mo ay charge, ay inuutusan kita. Inuutusan kita, Timoteo, na talagang ituturo mo ang Word of God. No? This is also applicable not only to the ministers, kasi I think we have our own dominion. Meron tayong maliit lang na parang ating grupo na ma-influence natin. Lahat po tayo ay meron tayong ma-influence na group. It's either our classmates. Kung ikaw ay parent, ma-influence mo yung family mo. Kung ikaw isang leader na isang group, ma-influence mo. Regardless of ano ka, ikaw ay Sunday school teacher, or minister ka. So, parang talaga ganito. Talagang inuutusan kita, no? Who will judge the living and the dead. So, we also believe that in the coming of Jesus Christ, He will put His physical kingdom here on earth. Kaya nga, we believe in a millennial kingdom after for the second coming, after the Armageddon, na matatalo na yung mga kalaban ni Jesus Christ dito, the bad, no? Magtatayo na siya ng kanyang millennial kingdom. So, yun po, why? Because it is a very noble
noble function, no? Noble ano yan, trabaho yan na talagang ipipreach natin ang salita ng Diyos. So, tapos na po tayo sa why. Let us now go to the preach the word. What shall we preach, no? Kung ikaw ba ay dadating yung pinaka-importanting tao sa buhay mo or sa grupo mo, ano kaya ang ipipreach natin, no? Ipipreach natin dito ay number one, we should preach to glorify God, no? Dapat talagang ihanda natin to glorify Jesus Christ. Particularly Jesus Christ kasi yun ang inutos talaga na to glorify God, we preach the word. So if you are preaching the word, you should not be thinking about yourself. Ay ipipreach mo si Jesus Christ na mag-glorify siya. Marami namang well-intentioned na mga tao na parang gusto nilang i-preach din po yung mga nila, pero yung kanilang buhay. Pero that is not the intention here of preaching the word. Kasi ang preaching of the word dito is about Jesus Christ talaga, no? The glorify of Jesus Christ na siya talaga ay namatay para sa atin. We have to preach the substitutionary atonement. Kung hindi pa natin naintindihan yung substitutionary atonement na He atoned, no? Siya ay nagligtas sa atin. Siya ang umako sa ating mga kasalanan, sinubstitute na siya yung napako na parusahan sa ating mga kasalanan. At the same time, siya yung kumuha o ng trabaho ng ating righteousness upang maipasa sa atin. So, dapat natin palaging maintindihan na si Jesus Christ. In fact, even doon sa pagsend niya ng Holy Spirit, ang Holy Spirit ay hindi siya magbibigay ng sarili niyang opinion. Ang ipipreach niya about Jesus Christ din. Kasi sabi na naman doon sa John na parang, He will preach about me, no? He will preach about me. So, ang ipipreach po natin dito, dapat po, kailangan natin itong i-preach talaga about Jesus Christ, no? Pero, ang sub-level din dito, ano ipipreach natin? Unang-una, about Jesus Christ na mag-glorify siya. Kasi, yan naman ang salvation. Pero, dapat din, kasi malinaw dito, preach the word, no? Although mayroon tayong specific na the gospel is about salvation of Jesus Christ, pero parang holistic itong pagkasabi dito. Preach the word, no? So lahat po ng aspeto ng Bible ay kailangan nating i-preach, no? Preach natin yung the fall of man, no? Preach natin yung we are the fall of man na si Jesus Christ, si Adam ay nag-commit talaga ng original sin kasi marami po sa atin ay parang pinulusok po yung ano ba yung original sin? So ang binasa nila doon, ang original sin daw ay yung nakinig daw si Adan kay Eva, kaya yun daw ang original sin, nakinig si Adan kay Eva. Pero parang yun talagang unang sin, but ang pinaka-konteksto naman talaga doon, may covenant doon sa kay Adan at saka kay Eve na hindi nila kakainin yung bunga doon sa the fruit of knowledge of good and evil. Yun ang pinaka-covenant doon. Kaya hindi tayo maging pilosopo na ang unang kasalanan ay sumunod si Adan sa kanyang asawa ng babae, yun ang unang kasalanan. Ang dapat konteksto doon, ano ba yung original sin talaga doon? Ang original sin talaga doon ay we are covenant breakers. May covenante ang God at sika ang man kasi Adam is a man. Mankind yan si Adam eh. So he is, ang ibig sabihin ng Adam is man. So he is the representative of whole mankind. So hindi natin sabi ang unang kasalanan ay yung at hindi kami kasali doon sa kasalanan na yon. Bakit naman ako paparusahan ng Diyos sa kasalanan ni Adan? Na wala naman ako doon. Unfair naman yon. No? Hindi ganon ang ating pagtuturo ng word. Ang ating pagtuturo ng word is, we are covenant breakers. May covenante ang man at saka ang God na dapat ganitong gagawin mo. Ganitong gagawin mo. Huwag kang kumain dyan sa puno ng hala, ng fruit of good and evil kasi mamamatay ka. No? You will die spiritually
and eventually you will die physically. Kaya nga dapat ituro natin yung complete Word of God, no? Kahit kailangan natin ituro na the whole of man, na talagang nabagsak tayo, no? Kailangan din natin na ituro na parang we need the Savior, kasi we cannot save ourselves, o hindi tayo makaahon talaga doon sa ating allegorical na parang nahulog tayo sa malalim na butas at hindi tayo nakaahon. So tuturo natin yan na talagang we are depraved, no? Total depravity. At kailangan natin na ituro din na parang Jesus Christ is the only way. And dapat ituro din natin na their salvation is by faith, no? Kailangan kompleto yan. Kailangan din natin ituro na when you are in the kingdom of God, you have to follow the rules of the Lord Jesus Christ. Hindi tayo pwedeng grace na lang tayo. Tayo ay maliligtas naman kasi ako naman ay binigyan ng awa ng Panginoon na maligtas. Yes, that is correct. Pero ang ating ituturo ay perseverance of the saints. What do we mean by the perseverance of the saints? Dapat tayo ay binigyan ng kapangyarihan to persevere. Hindi na tayo mag-participate doon sa ating paglalakad sa mundong ito. Kasi ang ating perseverance of the saints, we are given the power to persevere hanggang tayo ay makarating doon sa dulo talaga. So, by faith din yan, dapat maniniwala tayo na you have to believe that na perseverance of the saints. So, at the same time, titingnan natin yung malayo, titingnan din natin yung to the future, eternal future and eternal past, no? What do I mean na kailangan nating ituruan din ang ating sarili na ituro yung eternal future? What do you mean by ituturo yung eternal future? In the eternal future, God will glorify us. God will glorify us, no? Bibigyan tayo ngayon ng glorified body na tayo ay pagdating niya doon, it's either we will be resurrected or we will be raptured. Kung tayo naniniwala na nakatingin tayo doon, mayroon tayong parang lubid na nakatingin tayo doon sa glorified body natin at glorification natin, na we will inherit talaga the blessings of God, na magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. So, hindi lamang doon sa eternal future, dapat tingin din tayo doon sa eternal past. No? Pag sinabing may turo doon na election, kaya nga titingnan din natin na parang we're elected before the foundation of the world. Sabi naman din sa Ephesians 1:4, it chose us before the foundation of the world that we should be blameless. Titingnan natin sa Ephesians 1:4. Sabi din, just as He chose us in Him before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before Him in love, having predestined us to adoption as sons by Jesus Christ to Himself, according to the good pleasure of His will, to the praise of the glory of His grace, by which He made us accepted in the Beloved. Marami mo nagsasabi, wag mo brother Carlo ituro yung election kasi masyadong malalim yan. Sino ba tayo? Ang sabi dito, preach the word, no? So we will preach election and predestination. Dapat nakahawak tayo doon sa isang lubid doon sa eternity past. At the same time, we should also hawak doon sa lubid doon sa eternity future na we will be glorified. That is why we will have also to preach that we're called, no? Nasa gitna tayo, tinawag tayo ngayon. Tingnan natin ang eternity future, tingnan din natin ang eternity past. So that our word is complete, na hindi tayo talaga na nababahiran na parang ito lang, no? Ito lang ang tinuturo nyo, no? Nangyari, ano din dito, kaya nga tinatanong ko rin sa inyo kanina, ano bang ituturo nyo pag dadating na yung Savior and King nyo? No, siyempre, dapat isa-isahin natin yan. Ito yung ating
Savior talaga. Although, okay din naman yung parang parang tayo ay talagang bibigyan ng comfort dito na hindi tayo na iiwan at hindi niya tayo pababayaan. Pero hindi natin isipin talaga na parang sa atin lang ito. Parang, ako ay God na. No? Parang mayroon kasi mga katuruan na, you're like God. No? You're like God. You're invincible. No? You're irresistible. No? Parang kinukumpare na natin na ang sabi nila kasi, you're born again now, you're like God, wala na sa iyo, wala na makakatalo sa iyo. Invincible ka na, no? Kaya mo na magpagaling, wala ka ng karamdaman, wala ka ng problema sa mundong ito, kasi God ka na eh. So, that is, although mayroong component talaga doon na God will never leave us nor forsake us, He will provide for our needs, no? Yung din, ng mga wants din natin, if it is in the will of God. But hindi natin palaging ituturo na, wala na kayong karamdaman, wala na kayong problema. Sabi naman dito, ang sabi naman ni Jesus Christ, I have overcome the world, no? At ang pinapangako lang naman niya doon the peace that surpasses all understanding. So we'll preach the word completely. We'll preach na talagang maghihirap tayo dito, but huwag tayong matakot kasi ipoprovide niya tayo. Will give us the peace that surpasses all understanding, at our salvation is secure. You have to persevere, no? Kasama ka doon sa perseverance kasi the righteousness, ang sabi nga dito sa Romans 8:3, sabi dito sa Romans 8:3, ang sabi dito, sabi ni Romans 8:3, for what the law could not do, and that is weak through the flesh, God did by sending His own Son in the likeness of the sinful flesh. On account of sin, He condemned sin in the flesh. But verse 4, sabi naman dito, that the righteous requirement of the law might be fulfilled in us, who do not walk according to the flesh, but according to the Spirit. So, although tinalo na ni Jesus Christ yung death, but in the verse 4, sinabi din niya dito na that the righteous requirement of the law might be fulfilled in us. So we have to persevere. No? Para hindi tayo ma-charge na, puro lang kayo grace. Although that is the main ingredient talaga na hindi natin kalimutan yung grace na yan. But dapat mayroon tayong faith na to persevere. No? To persevere all things. So, dapat kumpleto ang ating what do we preach, no? So kung magpi-preach tayo ng talagang hindi na tayo matatalo o hindi na tayo maghihirap, that is one part only of the whole world, no? Pinapromise naman talaga ng Panginoon na hindi niya pababayaan, hindi niya tayo iiwan, but dapat i-preach din natin na we have to also have suffering kasi Jesus Christ naman ay may suffering. So kompleto yan. You have to preach palagi kong sinasabi, imputed righteousness and imparted righteousness. We have to preach na kailangan talaga natin ng faith, faith na to save us. So makikita natin yung pinaka-basic pa rin yung gospel doon na man na ruin yung man because of sin. Di siya makaahon, kailangan niya ng salvation, substitutionary atonement of Jesus Christ. At the same time, that can only be achieved by our faith. Kailangan natin ma-born again, but ang ating regeneration ay by faith, not by regeneration by ceremony, not regeneration by obedience, not regeneration by good works. Ating regeneration ay talagang by faith yan. Hindi tayo maboborn again sa pamagitan ng ating pagsasalita ng prayer. Hindi natin maboborn again doon. Kailangan natin maintindihan talaga na we're born again by our faith on the Lord Jesus Christ. Dapat maintindihan natin na dapat maniwala tayo sa the work of Jesus Christ, the person of Jesus Christ, and the offices of Jesus Christ, that He is the prophet, He is the king, and He is the priest, no?
So dito po ay pinapakita din natin dito ay preach the word. No? Preach the word. Tapos na tayo. Why? Ang why, kasi dadating si Jesus Christ, i-judge tayo. Importante yung why kasi judge talagang tao. Kung hindi kayo naniniwala na i-judge kayo, dapat this is now the time na maniwala kayo na i-judge talaga tayo. And He is the judge and the king, no, na dadating. Pangalawa, mahaba yung sinabi ko na preach the word, dapat kompleto. So hindi man natin maabot ngayon yan, dapat makompleto yun. Bear in mind na kompleto dapat. Number 3, when, no? Sabi dito, be ready in season and out of season. Ano bang ibig sabihin ng be ready in season, out of season? Maski anong kapanahunan, no? Hindi ka handa ka, dapat ready ka to preach the word. No? So, although this is addressed to Timothy, pero ang mga makikinig ngayon, dapat maintindihan din natin na dapat mayroon tayong knowledge of the gospel, no? Kasi hindi natin alam, dadating ang panahon na tayo din ang mag-preach ng gospel kasi relatively, kung kayo matagal na nakakarinig ng salita ng Diyos, may alam na tayo, no? So, ako nga nung nagsimula ako, sabi ko, paano kaya mag-preach ng salita ng word of God? So, naraman ko yung Romans Road. Sabi ko, pwede na to Romans Road. Although maraming mga baril ang Panginoon, yung Romans Road ay isa sa mga baril yan ang gagamitin mo. Kunyari, caliber 45 pistol or something. No? Yung Romans Road, sasabihin natin Romans Road, gagamitin mo lang ang mga verses sa Romans, the book of Romans. No? Sabihin mo, kabisado ko. For all have sinned and fall short of the glory of God. That is Romans 3:23. Susundan ko. Kasi ako, bigla na lang ako nagka-Bible study kasi yung grupo nagkaroon ng Bible study. Sabi ko, ano ba yung gagamitin ko daw? Ginamit ko yung Romans Road. Romans Road. For all have sinned and fall short of the glory of God. Romans 3:23. Tapos sundan mo ng Romans 6:23. For the wages of sin is death. Na ikaw ay makasalanan, nagkapuntahan mo talaga, kapahamakan. Romans 6:23. Tapos sabihin mo, you are saved by God before you are a sinner. Bago ka pa naging naligtas. Sabi Romans 5:8. For God demonstrated His love in this, while we were still sinners, Christ died for us. Meron na akong tatlo. Tapos pang-ending na lang, Romans 10:9. If you profess with your mouth that Jesus is Lord and believe that He was raised from the dead, you will be saved. So though that is only a micro one, although a micro one, pwede na natin gamitin yan. No? Pero ang ano ko, be ready to preach the word of God in season at out of season. Kasi even si Pablo, marami siyang mga chance na nagbahagi siya doon sa Acts 16. Meron siyang makita doon ng mga babae nagtitipon-tipon sa river. Pinreach niya, naligtas si Lydia at sa kanyang mga kamag-anak, family niya. Tapos nakulong si Pablo. Kumanta sila. Pinreach nila doon sa jailer, naligtas din, no? Pumunta siya doon sa Athens. Nakita niya na may mga unknown God. Pinreach din niya na doon sa Areopagus, no? Dinala siya doon muna siya sa Agora. Pinreach niya 'yon. Tapos na curious yung mga tao kasi pinreach niya yung the resurrection of the dead na si Jesus Christ. Nagulat sila, bagong katuruan dito kasi sa kanilang mga katuruan wala pong na-resurrect na God. So dinala nila sa Areopagus. Kinig sila doon, no? Nag-preach din sila. Minsan, nakulong na siya, nandun siya kay King Agrippa, no? Nag-preach din siya, no? So, hindi natin malaman kung paano tayo gagamitin ng Panginoon. Meron akong isang karanasan na talagang hindi ko makalimutan ito. Kasi ako po ay pumunta sa isang lugar doon sa South Pacific Island, sa Samoa. This is an island near Australia and New Zealand, no? Samoa kasi maraming mga islands yan na maliit. Pangalan ng island na yun ay Samoa. Ngayon ako ay
my travel is about business. Ngayon, isang gabi, nagturo ako doon, tapos na yung aking pagtuturo. Nag-meeting yung staff doon may meeting sila. Tapos narinig ko na parang may pinapagalitan ng isang staff, parang isasantahin yata o tatanggalin. Hindi ko maalala. Basta parang nagkusa ako lumabas. Kasi kailangan kong i-wait yung aking kasamahan na ihatid ako sa hotel. Hindi naman ako marunong maghatid doon sa hotel. Pero nahiya ako doon na nandoon ako sa meeting nila. Parang pinapagalitan nila yung tao. Ngayon lumabas ako sa isang doon sabi ko, lalabas muna ako at dito lang ako sa labas. Magpasyal-pasyal muna ako dito. Nakita ko may isang lalaki doon sa MOA. Nakita niya, sabi niya, dinati ko, good evening. Tumigil siya, tapos kunento niya. Sabi niya, pinalayas daw siya ng kanyang asawa. Sabi ko, bakit naman nandito ako sa lugar na to? So, pinalayas daw siya ng asawa niya, parang naglakad-lakad siya doon. Sabi ko, baka naman pinadala talaga ito sa akin. So, tinanong ko siya, kinomfort ko siya na ganito. The same time, pinreach ko yung gospel sa kanya. Ito talaga yon, baka nga ako ay from the Philippines, ako yung siguro dinala dito para bahagian ka. Nalaman ko na siya ay parang nag-church din sila sa isang Christian church. Kasi ang mga Samoa, Vanuatu, Tonga, saka Solomon Islands, kala natin walang mga Christians doon. Marami mga Christians doon. Naabot sila ng mga missionaries doon. Kikita mo doon, may mga Baptist, may mga karamihan doon, mga Methodist, Methodist. So inano ko siya, ikaw pala yung nag-church din. Sabi ko, since you're nakarinig ka na, ganito na lang yan. Parang kinentuhan ko na, parang ganun-ganun talaga. Minaghian ko siya ng salita ng Panginoon. At hindi ko na alam, pero parang naman doon, na sabi ko, ganun talaga, bumalik ka na lang doon, ganun. So, hindi ko alam. Tapos pagpasok ko doon sa office, sabi ko, so pumasok na kami, umuwi na kayo. Kinabukasan, nawala yung Bible ko. Sabi ko, sana yung Bible ko? Sabi, how did you know? Binigay sa akin ng manager. Ito yung Bible mo, how did Christian ka? Sabi ko. Sabi ko, how did you know that I'm a Christian? Kasi nakita daw niya ako doon sa gabi na parang pinipreach ko yung isang tao doon. So ang layo kaya nga, very day. Pag uwi ko naman doon, ito ay nakasakay ako from Samoa to Australia. Ang doon, Samoa to Australia, meron ako isang katabi, isang parang batang babae. Hindi siya marunong mag-Chinese. Hindi siya marunong mag-Chinese. Hindi siya marunong mag-English. Chinese siya. So, binigyan kami ng parang arrival, parang questionnaire. Kasi doon sa pag arrival kasi, i-declare mo kung anong mga dala mo. Nagdala ka ba ng drugs? Check mo, no. Nagdala ka ba ng firearms? Check mo, yes or no. Nagdala ka ba ng money? Check mo. Sabi ko, paano ko ito? Sabi ko, nagdadalawang isip ako na tulungan ko siya mag-check. Kasi sabi niya, gano'n, check ko lang. So, ginamit ko ngayon, Pictionary at saka yung charade. Sabi ko, no! Sige, no. Tapos, ginano ko na. Tapos, pinapakita ko, drugs. Sabi na, no. So, chinek ko, no. Money. Money. Tapos, sabi ko, ito na yung pagkakataon ko na i-share. Ito, mga kapatid, napaka-unique ito. Kasi nag-share ako using Pictionary and charade. So, sinare ko, sabi ko, mayroon akong parang napkin doon, yung mga malalaking tissue paper. Sinulat ko, gano'n, nakahulog sa bangin, gano'n. Gano'n siya, sabi ko. Tapos, eventually, sinulat ko yung cross ng gano'n. Tapos, yun lang sinulat ko doon sa ilalim, Jesus. Pag sinabi na, Jesus, nabasa na, Jesus, sabi niya, I heard, parang, hindi naman parang siguro hirap na hirap siya, pero parang narinig daw niya si Jesus Christ.
To make the story short, na preach ko yung gospel doon using Pictionary and charade. So hindi mo alam kung paano gagamitin. Pagdating ko doon sa bagbaba ko, nagtaka ako, bakit itong tao na to? Galing siya sa Samoa, Chinese daw siya, pero papunta siya ng Australia. Siguro dumaan yung aming airplane doon, para stopover. Parang meron siya, hindi ko na maintindihan kasi Chinese na siya. Pero nakita ko siya doon, hinarang siya doon sa immigration, pero nakalusot din siya. Tapos sabi niya, thank you. Thank you daw. Ano. Pero ang point ko doon, 2 beses yun. No? Sabi ko, napakamahal naman ang pamasahe ko nito just to preach 2 persons. 2 persons. One in the Samoa itself and one on the airplane. Sabi ko, pinadala siguro talaga ako ng Panginoon dito. So my point is, be ready in season and out of season. Hindi mo na kailangan na, kailangan ko mag-preach dito. Kailangan mo talaga na ready ka. No? Kasi hindi natin alam na mayroon talagang dadating na tao na nangangailangan ng tulong mo. Baka pinadala ngayon ng Panginoon sa'yo. Kaya dapat ready ka. No? Ready ka out of season. No? So, 2 beses lang naman tayo magpipreach dito. Sabi nga na may nabasa ako dito. Pinagalitan daw siya kasi palagi siya nagpipreach. Isang bisya, yung minister. Sabi, ba't palagi ka nagpipreach sa mga labas? Sabi na, Bishop, I only preach 2 times. What? 2 times? I heard that you're preaching every day in the streets. Sabi na, no, I only preach 2 times. When? In season and out of season. So, you only preach 2 times in season and out of season. Anong ibig sabihin nun? Sa kapanahunan, katulad ngayon, it is kapanahunan na magsasalita ako sa inyo, nakaset up talaga ito. At mayroong mga kapanahunan na hindi rin tayo nagsiset up. Nagsiset up to. Pangatlo, pang-apat. How? Sabi dito, convince, rebuke, exhort with all long suffering and teaching. So sabi, i-convince mo. I-convince mo sila, huwag mo na pagalitan. Convince mo sila. Convince mo na ito talaga yung gospel. I-convince mo na pakita mo yung salita ng Diyos, papakita mo, i-convince mo sila. So, pagdating sa mga tropa mo, kagrupo mo, i-convince mo sila. Una-una, i-declare mo muna na ikaw Kristiyano kasi yan ang unang strategy. Pag lipat mo ng bahay, i-declare mo muna na Kristiyano ka para hindi ka na nila aalukin. Kunyari, aalukin ka nila ng alak. Sinabi mo Kristiyano ka na, although aalukin ka pa nila, pero hindi na masyadong ganun ka talaga. So, una-una, i-convince mo sila. Sapat meron ka rin paraan to convince your tropa na ito yung gospel, dapat ganun lang. Dapat convince. Number 2, rebuke. Itong rebuke ay medyo kasi kailangan mo talagang i-rebuke din minsan kasi mayroon din talagang panahon na kailangan mo rebuke. Sabi naman nila doon, kasulad ng mayroon doon sa tropa namin sa tennis court, mayroong dumating na isang grupo. Sabi na, bakit galit na galit ka doon sa tao na yon? Sabi ko, hindi nila ako maintindihan. Later on, naintindihan na nila ako na parang siguro ito si Carlo naintindihan na kasi mali yung gospel na dinala nila. So sila ay nagturo din doon. Sabi ko, is your doctrine or salvation gospel by grace? Yes, by grace daw. Sabi ko, by faith din. Yes, by faith. Okay, sige. Ano ba yung object of nyo? Ano ba yung object of yung sino ba yung object nyo? So Jesus Christ daw. Sinabi ko si Jesus Christ, mali yung Jesus Christ nyo kasi ang Jesus Christ nyo, He is one of the gods. So, sabi ng tropa doon, mabuti na lang pinano mo kasi napakaganda yung turo nila na tayo mabait, hindi sila uminom ng coffee, hindi sila uminom ng soft drinks, something like that. Pero pagdating doon sa is Jesus God, saka is Jesus God the Father, the only God, hindi sila ganon. Tapos mayroon akong binasa doon, sinabi din talaga nila na sa kanilang katuruan ay si God ay galing yan sa tao lang yan dati na dahil sa kanyang kabutihan naging God siya at siya ngayon pinadala dito sa earth. Kaya maraming mga gods din sa ibang mga planeta. Yung God natin, ang kanilang turo, God na yan ay isa yan sa mga gods noon, sa mga tao yan noon na mabuti, kaya inassign siya dito sa mundo ng God. So sabi na, mabuti na lang talagang inano mo. No? So, minsan,
akala lang natin ang rebuke ay parang, hindi naman tayo rin na parang galit talaga, pero kailangan natin i-rebuke. Meron din ako isa, nakausap ko, no? Sabi ko sa kanya, kasi, turo siya ng turo sa akin. Nagbabasa naman ako ng Bible doon sa coffee shop sa Showmart. Wala naman akong ginawa, nagbabasa ako ng Bible, nakaganan ako. Tapos siya nabi niya, yung Bible mo ba ay ikaw ba ay minister, something na. Sabi ko, okay lang, bakit ba? Sabi niya, kasi gano'n. Tapos sabi niya, kasi mali yung mali yung nyo. So, sabi ko, sige, paliwanag mo sa akin, tahimik lang ako ng gano'n. Nung nasapos ko, sabi ko, pwede ako naman, gano'n. So, sinabi niya, daw, si Peter daw, ganito. Sabi ko, okay, si Peter. Ganito. Sabi ko, yung nirebuke si Peter doon sa John, sabi ko, he is not inaplip. Siya ay hindi siya inaplip ang brother of the apostle. Siya ay mababa nga siya kasi dininay ni Pedro si Jesus Christ ng 3 beses. Kaya naman sinabi ni Jesus Christ na feed my sheep, feed my lamb, kasi gusto ni Jesus Christ na iangat si Pedro doon sa level ng mga apostol. So, nirebuke ko siya. Sabi ko, nirebuke ko. Pero, ayaw ko ba, nasabi ko rin doon na may pinag-aralan ko ako na parang, pag hindi mo raw sabihin mo, okay, pwede nyo rin gamitin ito na parang, yan ang iyong doctrine, pero pwede ka bang makinig din sa aking doctrine? Anong daw ang tamang paraan doon? Ito yung doctrine nyo, ito rin yung doctrine ko. Willing ka ba makinig? So, sinabi ko, maski ikaw ay ganito, if your Jesus is not correct, you will go to hell. No? 2 beses ko na nasabihan niya sa mga leaders din. Alam ko bakit pag sinabi kong go to hell, tumatahimik sila. No? Pero effective din siguro to na parang, that is your doctrine. Pero kung mali ka, nabasa ko kasi yan sabi mo, pwede ka bang makinig din sa aking doctrine? Pero bakit ang ending ko doon, na 2 beses ko nasabi sa 2 tao din, na if you will still on your doctrine, you will go to hell. Yan. So, hindi natin alam, no? Kasi yung rebuke ay nakasulat dito, although maraming hindi nag-agree dito na i-rebuke natin. Pero ang paliwanag ko nga doon sa tennis court, bakit mo nire-rebuke? Sabi ko, parang nagtitinda yan ng naglalako ng pagkain. Kung hindi mo i-rebuke yan, maraming malalason. Ganon ang aking analogy doon. Okay, tama yung analogy mo. Kasi sabi ko, kung pababayaan ko kayo dito na malason tayong lahat, mahirap yon. So, di agree naman sa akin na tama rin yun na parang i-rebuke, no? So, sometimes, although not agreeable ang lahat ng tao dito na i-rebuke mo, pero sometimes may kapanahunan din na i-rebuke, no? Number 3, exhort. No? Tulad ng ginagamit ko dito, you have to exhort kung anong ibig sabihin nitong mga verses na to. Kasi the best sermon daw is parang exhortation picture. So, paliwanag mo kung anong ibig sito, katulad ng ginagawa ko ngayon, i-exhort mo kung anong ibig sabihin nito. Halimbawa, the Lord Jesus Christ will judge. Kailangan mo isasabihin na dadating siya to judge us at He will establish His kingdom. Preach the word, be ready in season and out of season, convince, rebuke, exhort, and with long suffering and teaching. So, ito minsan ay mahirap gawin to kasi talaga to na ilang beses mo nang ituturo ang doctrine or ang paraanan ay hindi pa rin maintindihan. Kaya sabi dito, long suffering. Magtiyaga ka kasi hindi naman pare-pareho ang design ng utak na binigay ng Panginoon. Saka hindi natin alam kung kailan talaga bubuksan. So, be with all long suffering and teaching. No? So, nandun na tayo sa huli. Ano ba yung setup? Bakit sinabi ni Pablo ito sa kay Timoteo? Kasi ganito po yung setup sa huling araw. Kinig kaya sa atin. Verse 3, for the time will come when they will not endure sound doctrine, but according to their own desires, because they have itching ears, they will heap up for themselves teachers, and they will turn their ears away from the truth and be turned aside fables. So, ito yung setup dyan. There will come a time, mga kapatid, na mayroon pong famine of word. Kung babasahin natin ang Amos 8:11, ang sabi dito sa Amos 8:11, paborito ito ni Pastor Willie.
Ang Amos, nasa, ano yan, nasa bandang, ano, minor prophet. Amos 8, 11. Behold, the days are coming, says the Lord God, that I will send a famine of the land, not a famine of bread, nor a thirst for water, but of hearing the words of the Lord. No? They shall wander from sea to sea, and from north to east. They shall run to and fro, seeking the word of the Lord, but shall not find it. Sabi nga, this will be the last setup sa kapanahunan ng end times na wala na magtuturo ng Word of God. Mayroong magtuturo, pero hindi yan ang itinuturo kasi sabi dito, magkakaroon ng fables. No? Kasi ang mangyayari, for the time will come, they will endure sound doctrine. Hindi na aayawan nila yung tamang katuruan. At according, maghanap sila ng mga preacher na itching to the ears. Ang ibig sabihin ng itching to the ears, yung gusto nila makinig. Kaya, minsan may mga preacher din na nakukompromise. Kung marami kang mga members na lasenggo, huwag ka mag-preach daw ng about pagkalasing. Kung may mga members ka na parang bababaero, huwag ka rin mag-preach ng about adultery. No? So, yun ang hinahanap daw sa huling araw. No? Kung ano na lang nila, kasi sila nagko-control sa teachers, kung hindi ka magtuturo yan, paalisin ka. So, sometimes this is the dilemma for the preachers kasi you have to agree with the members. Pero sabi ni Pablo, ano ka, manindigan ka dyan na Timoteo. Bata ka lang pero manindigan ka. No? Kasi sabi na, they will turn their ears away from the truth. No? So they will not agree with the truth and turn away aside fables. Yung mga myth, walang kahulugan. So mayroon ako narinig, katulad ng isang narinig ko na parang yung tao daw doon sa kasama ni Jesus Christ doon na nakapako doon sa cross, yung criminal daw doon. Kasi sabi ni Jesus Christ, sabi ng tao ay, remember me when you will be in the paradise. Sabi ni Jesus Christ, assuredly I say to you, today you will be with me in paradise. Tapos sinabi niya doon, yung tao na yan daw ay parang nung tumakas daw si Joseph at saka si Mary papuntang sa Egypt, yung tao daw na yan ay parang military daw na tumulong daw doon sa tao. Tumulong doon sa kina Mary na makatakas kasi sina Herod papatayin yung mga bata na 2 years and below, mga male na bata, 2 years and below. So tumakas sina Mary at Joseph doon sa Egypt. Sabi nung nagtuturo, kaya naligtas yung magnanakaw na yan kasi nung kapanahonan ni Mary, may kwento na nung kapanahonan nung tumakas si Joseph at si Mary papuntang Egypt, sila ay tinulungan na yan ng sundalo yan dati at ngayon ay nagiging kriminal. Kaya niligtas ni Jesus yan kasi nagsisi na at mayroong ginawa talagang kabutihan ganoon. That is one example ng fable na wala naman talaga sa Bible yan. Talagang marami tayong mga fable din na kung wala namang basihan, wala namang basihan, huwag natin masyadong paniwalaan. Hindi na tayo tatagal dyan, pero example yun sa mga fable. The same time, ang pinakaano dito ay yung tinitira din tayo na ang ating creation ay fable din yan. So dapat paninindigan din natin yan kasi may basihan. Kasi sila naniniwala na may Big Bang Theory, from nothing. Kaya nga, nakikinig ako kay Ray Comfort. Parang napakagaling naman ito Ray Comfort na ina-address na yung mga atheists, mga something like that. Kasi na R.C. Sproul, kasi si R.C. Sproul nakakamiss, kasi si R.C. Sproul, siya yung parang apologist talaga at defender of theory, na logic kasi ang kanyang ginagamit doon. So, yung creation talaga ay, sabi nga, mas naniniwala pa ba kayo doon sa from nothing ito? O naniniwala kayo na may designer? So, sabi ni R.C. Sproul, dapat i-depend natin yung faith natin kasi kawawa yung mga next generation, yung mga bata natin. Sa kanilang pagpasok doon sa school, tapos tinuturo ng teacher na ganito,
dapat i-pronounce din natin na totoo yung creation. It's not a fable. Ang fable niyan ay yung Big Bang Theory na talagang nag-evolve tayo. Hindi nga nila makita yung missing link na from phylum, maliit na mga bagay, nagkaroon ng phylum. No, anong mga phylum yan, hindi na ma-link yan. So anyway, ang pinaka-fable pa dito, yung ang postmodernism, na lahat ay tama. No? Dati, ang 2 plus 2 ay equals to 4. Sabi nila doon, pag sinabi daw 2 plus 2 is equal to 5, huwag mo na kontrahin kasi sa kanya tama yan. That is one of the fables naman. Sabi dito, salvation is found in no one else, for there is no name under heaven given to men in which we will be saved. It is the name of Jesus Christ lamang. Sabi ni Jesus Christ, there is one God and one mediator between men, God and men, the man Christ Jesus. Sabi ni Jesus Christ, sabi ni Paul yun, no? Na mayroong one mediator lamang between God and men, only man Christ, the man Christ Jesus. Tapos sabi ni Jesus Christ, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. So, pag postmodernism kasi, baka hindi ko na ma-explain yan. Kung ano yung gusto ng tao, yun da yung tama. So, that's a fable, no? Hindi ka pwedeng mag-adhere doon na pag sinabi mong 2 plus 2 equals 6. O sige, okay lang yan kasi wala naman tayong pakialaman. You have to insist that 2 plus 2 is equal to 4. Mayroong mga kwento doon. Sige, tinuruan niya yung bata. Sabi na, 2 plus 2 is equal to, sabi na, 5 plus 5 is equal to, 10. Sabi ng bata, hindi. Ano yan? 2 plus, basta something 2 plus 5 equals to 10. Sabi na, hindi. 2 plus 5 is equal to, 40. So sabi ng, umabot sila sa board. Sabi ng board doon sa teacher, bakit mo naman ini-insist sa bata na 5 plus 5 is equal to 10? Yung sabi ng bata, 5 plus 5 is equal to 40. So kung ano sabihin ng bata, dapat mag-agree ka, teacher. O sige, sisantihin ka namin, teacher. Ang iyong sahod ay ganito. Meron kang 5 na ganito, plus 5 na leave. Ang iyong matatanggap lamang ay $10,000 US. Sabi na, no. 5 plus 5 is equal to 40. Dapat $40,000 US ang aking sahod. Sabi kasi nila, $5,000 plus $5,000. Sick leave mo, $5,000. Yung remaining vacation leave mo ay $5,000. So $10 ang matatanggap mo. Sabi ng teacher, no. Sabi nyo nga, 5 plus 5 is equal to 40. So 40 ngayon ang ibibigay nyo sa akin. So hindi tayo pupunta doon, nakakatawa yan. But ang sabi natin, tayo, no? Dapat maniwala tayo. Mga fables yan. And the ending, but you will be watchful, endure affliction, do the work of the evangelist, fulfill the ministry. Mga kapatid, mayroon tayong 5 minutes. Ano ngayon? Time out. No? Naririnig nyo, time out na sigaw ng mga frontliners natin. Time out din ang gagawin natin. When we see that the existing strategy of preaching the gospel is not effective, kailangan natin mag-time out. Kailangan natin change strategy. Kailangan natin mga ministers, mga preachers, dapat mag-change strategy tayo. Huwag na masyadong magturo ng mga kung ano-ano pa about yourself, about experiences, about something. Ang ituturo natin is talagang about Jesus Christ. Kasi dadating na ang oras, dadating na ang ating judge and king. No? Hindi tayo ready. Hindi natin nire-ready yung ating mga members. So, mahihirapan tayo doon. Mahihirapan tayo doon. Pagdating ng Panginoon sa atin, titingnan na tayo. Ang sabi ba natin, welcome. No? Welcome na tayo, good and faithful servant. O talagang mali-mali ang ating tinuturo. So, bilang pagtatapos po, time out. You have to study. You have to know the gospel very well so that we can address or we can preach the gospel correctly. So, yun po, time out, revise strategy and analyze and talagang pag-aralan natin ang salita ng Diyos. Okay? In the ending, Jesus Christ pa rin ang ating i-glorify sa lahat ng ating pagsasalita kasi dapat nating sabihin na
Ang tao ay nahulog sa kasalanan, ruin. Kailangan natin ng redemption. Kailangan natin na talagang by faith talaga tayo naligtas. Let us believe on the Lord Jesus Christ. Let us pray. Panginoong Diyos na aming Ama, Lord, kami ay muling nagpapasalamat, Lord, na binigyan mo kami ng you charge us to preach the word. Lord, patuloy na pinapanalangin, Lord, na kami, Lord, ay bigyan mo ng kaalaman upang maipahayag po, Lord, ang tamang doktrina, tamang kaalaman, na ikaw talaga ang aming tagapagligtas, hindi sa pamagitan ng aming mabubuting gawa, hindi sa pamagitan ng aming mga seremonyas, kundi ikaw lamang ang nagliligtas sa amin. Ngunit kung kami niligtas, kami din po naniwala na ikaw ang aming King, kami din po ay susunod sa iyo. Salamat muli, Lord, at dalangin namin ito, Lord, in Jesus' name, Amen.